Naglulubog ang araw sa Dubai, pinipinturahan ng ginto ang Burj Khalifa habang inaayos ni Amal Al-Manshuri ang kanyang hikaw na diamante sa harap ng salamin. Sa edad na 32, siya ang perpektong asawa sa Dubai. Elegant, edukada, at kinainggitan, ang refleksyong nakatingin sa kanya ay nakasuot ng designer gown na mas mahal pa kaysa sa kotse ng karamihan. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay may taglay na kawalan na walang anumang karangyaan ang makakapuno. Hinihintay ka na ng driver. 5 minuto. Tarik, pahayag niya, halos hindi sumulyap sa kanyang asawa habang tinitingnan ang kanyang relo. Sa edad na 38, mayroon na si Tariq Al-Manshuri ng lahat ng gusto ng isang lalaki. Isang lumalagong imperyo ng negosyo, panlipunang prestihiyo, at isang magandang asawa. Ang kulang sa kanya ay ang kakayahang makita ang babaeng unti-unting nalalanta sa likod ng perpektong imaheng labis niyang pinupuri. 5 minuto, sagot ni Amal, ang kanyang boses ay mahinhin ngunit sanay. Ito ang kanilang nakagawian, pagdalo sa mga gala, pagpapakita, pagpapanatili ng facade. Ang charity event ngayong gabi sa Amani Hotel ay partikular na mahalaga. Darating si Sheikh Ahmed Al-Olayan, at hinding-hindi pinalalampas ni Tariq ang pagkakataong makita kasama ang kanyang makapangyarihang tagapayo. Tahimik ang pagbaba sa elevator ng kanilang marangyang Al-Basha home. Iniisip ni Amal ang pinta na iniwan niyang hindi tapos sa kanyang lihim na studio. Ang tanging espasyo na tunay na kanya sa ginintuang kulungan na tinatawag nilang kasal. Kumikinang ang Amani Hotel ballroom sa mga elite ng lipunan ng Dubai. Ang mga babaeng nakasuot ng haute couture at alahas ay nagbubulungan sa likod ng kanilang manicured na mga kamay. Ang mga lalaki na nakasuot ng malinis na dishdashas ay nag-uusap tungkol sa mga kasunduan sa negosyo na nagkakahalaga ng milyon-milyon habang umiikot ang mga waiter na may dalang champagne. Naroon na siya, sabi ni Tariq, nagliwanag ang kanyang mukha sa tunay na emosyon sa unang pagkakataon ngayong gabi. Sa kabilang dulo ng silid ay nakatayo si Sheikh Ahmed Al-Olayan na humihingi ng atensyon sa kabila ng kanyang 58 taon. Kagalang-galang, may balbas na may kulay asin at paminta, at may hangin ng ganap na otoridad, kinilala ng Sheikh si Tariq sa isang bahagyang tango. Kaibigan ko. Yakap ni Sheikh Ahmed si Tariq ng may init. At ang kaibig-ibig na si Amal, idinagdag niya, hawak ang kamay nito. Hindi tulad ng kanyang asawa, ang mga mata ng Sheikh ay tumigil sa kanya ng matagal. Mukha kang nagminingning ngayong gabi. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagpabilis sa hininga ni Amal. Hindi dahil sa atraksyon, sapat na matanda ang Sheikh para maging ama niya, ngunit dahil tila nakikita siya nito. Ang iyong kontribusyon sa Children's Art Foundation ay lubhang mapagbigay, sinabi ni Sheikh Ahmed sa kanya. Hindi ko alam na mayroon kang ganoong pagkahilig sa sining. Nagulat, sumulyap si Amal kay Tariq, na mukhang naguguluhan din, paano mo nalaman iyon, tanong niya. Ngumiti ang Sheikh. Ginagawa kong negosyo na malaman ang lahat tungkol sa aking mga pamumuhunan at sa mga taong konektado sa kanila. Nag-gesture siya sa isang waiter. Marahil ay gusto mong makita ang exhibition na aming pinondohan. Ang mga artwork ng mga bata ay lubhang kahanga-hanga. Bago siya makasagot, tumunog ang telepono ni Tariq. Excuse me, sabi niya, naglalakad na palayo. Business call. Amal, aliwin ang Sheikh hanggang sa bumalik ako. Ang exhibition ay nakatago sa malayo sa pangunahing ballroom. Ang mga artwork ng mga bata ay nakahanay sa dingding, masigla, tapat na pagpapahayag na nagpapasakit sa puso ni Amal para sa kalayaang kanilang kinakatawan. Ikaw mismo ay isang artista, sabi ni Sheikh Ahmed. Hindi ito isang tanong. Napahinto si Amal. Paano mo yun nalaman? Ang iyong mga kamay, sagot niya ng simple. Ang paraan ng pagtingin mo sa mga pintang ito. Ang maliit na mansa ng pintura sa iyong pulso na halos natatakpan ng iyong bracelet. Ang kanyang obserbasyon ay nakakatakot na malalim. Hindi alam ng aking asawa, inamin niya, nagulat sa kanyang katapatan. Maraming nangyayari sa isang kasal na nananatiling hindi nasasalita, sabi ni Sheikh Ahmed, bumaba ang kanyang boses. Nakatuon si Tariq sa pagbuo ng kanyang imperyo. Ang mga lalaking tulad namin ay minsan hindi napapansin ang nasa harap mismo namin. At ano ako, tanong ni Amal, pinalakas ng kanyang atensyon. Isang nakakulong na ibon na may kahanga-hangang mga pakpak, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pinanood kita sa mga event sa loob ng maraming taon. Laging perpekto, laging maayos, laging namamatay ng kaunti sa loob. Pakiramdam ni Amal ay hubad sa ilalim ng kanyang tingin,
ang kanyang maingat na itinayong mga pader ay gumuho. Hindi mo ako kilala. Ngunit gusto ko, sabi niya ng simple. Nagtatayo ako ng isang programa ng art patronage para sa mga talentadong babae ng Emirati. Ang iyong pananaw ay magiging napakahalaga. Pagkaraan ng 2 linggo, natagpuan ni Amal ang kanyang sarili na nag-iisa sa Zabiel Palace ni Sheikh Ahmed. Nagpumilit si Tariq na tanggapin niya ang imbitasyon upang pag-usapan ang programa ng sining. Anumang bagay upang mapaluguran ang kanyang tagapayo. Ang palasyo ay isang obra maestra ng arkitektura, tradisyonal na disenyo na walang putol na pinagsasama sa modernong karangyaan. Ang pribadong koleksyon ni Sheikh Ahmed ay magpapapaiyak sa mga kurator ng museo dahil sa inggit. Ang mga ito ay pambihira, sabi ni Amal, sinusuri ang isang serye ng mga bihirang manuskrito. Kinikilala ng kagandahan ang kagandahan, sagot ni Sheikh Ahmed, nakatayo ng mas malapit kaysa sa nararapat. Sinasabi sa akin ni Tariq na inayos ng iyong pamilya ang iyong kasal. Ganoon din sa iyo, marahil, ganting sagot ni Amal. Tumawa ang Sheikh. Nga. Ang aking asawa, si Amamira, ay 29, mas bata sa iyo, ngunit may kaluluwa ng isang mas matanda. Tulad mo, ginagampanan niya ang kanyang papel ng perpekto. At masaya ba siya? Tanong ni Amal. Ang kaligayahan ay isang karangyaan na ipinagpapalit ng karamihan sa atin para sa seguridad, sagot niya. Ipakita mo sa akin ang iyong trabaho. Nag-aatubili, binuksan ni Amal ang kanyang sketchbook. Nakatayo si Sheikh Ahmed sa likuran niya habang binubuklat niya ang mga pahina, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang leg. Hinaplos ng kanyang kamay ang kanya habang itinuturo niya ang isang partikular na guhit, isang babae na nakatingin sa bintana patungo sa desyerto sa labas. Ang pagkaulila na ito, bulong niya. Ito ang katotohanan. Nagtagal ang kanyang paghipo at hindi umalis si Amal. Ang pagiging mali ng sandali ay sumasabay sa nakalalasing na pakiramdam ng pagiging tunay na nakikita. Sa loob ng maraming taon, umiral siya bilang isang accessory sa buhay ni Tariq, maganda, mahal, at sa huli ay hindi pinapansin. Kailangan ko nang umalis, bulong niya, isinasara ang sketchbook. Siyempre. Umalis si Sheikh Ahmed. Laging ang perpektong Ginoo. Ngunit sana ay pag-isipan mo ang aking alok. Ang programa ay nagpupulong linggo-linggo. Ang iyong talento ay nararapat na alagaan. Habang iniuwi siya ng kanyang driver, mabilis ang isip ni Amal sa mga magkasalungat na emosyon. Ang atensyon ng Sheikh ay hindi naangkop. Gayunpaman, gusto niya ng higit pa rito. Ang pagkakasala na nararamdaman niya ay nakakabit sa isang hindi pamilyar na kagalakan. Sa bahay, nakita niya ang isang tala mula kay Tariq, business dinner kasama ang mga investor. Huwag mo akong hintayin. Nakaupo si Amal sa kanilang malawak na walang laman na bahay. Ang mga salita ng kanyang asawa ay umaalingaw sa kanyang mga tainga. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text na nagkukumpirma ng kanyang paglahok sa programa ng sining ni Sheikh Ahmed. Ang tugon ay dumating kaagad, napakahusay na desisyon. Ito ang simula ng iyong kalayaan. Tinitigan niya ang mensahe, humahampas ang puso. Alam ni Amal na gumagawa siya ng unang hakbang sa isang mapanganib na landas. Gayunpaman, may isang bagay sa loob niya, isang bagay na nagugutom sa koneksyon at pagkilala na hindi siya pinapayagan na bumalik. Sa perpektong facade ng kanyang buhay, nabuo ang unang hindi nakikitang bitak. Ang programa ng art patronage ng mga kababaihan ay nagpupulong tuwing Miyerkules sa isang maliwanag na studio na tinatanaw ang Dubai Creek. Sinasabi ni Amal kay Tariq na nagtatapos ito sa 4 oras, ngunit sa katunayan ang ibang mga babae ay umaalis bandang 3 oras, iniiwan siyang mag-isa kasama si Sheikh Ahmed hanggang sa paglubog ng araw. Ang iyong teknik ay bumuti, na pagmasdan ni Sheikh Ahmed, pinag-aralan ang canvas ni Amal. 6 na linggo sa programa at ang kanilang gawain ay naitatag na. Tumayo sila ng mas malapit kaysa sa kinakailangan. Ang kanyang kamay ay paminsan-minsang humahaplos sa kanya habang ginagabayan niya ang kanyang mga brushstroke. Tinanong ng asawa ko kung nag-enjoy ako sa maliit kong hobby, sabi ni Amal, hindi maitago ang kapaitan sa kanyang boses. Dumilim ang mga mata ng Sheikh. Maraming talento si Tariq. Ang pagpapahalaga sa lalim ng isang babae ay hindi isa sa mga ito. Nang maglaon, habang inuuwi siya ng kanyang pribadong driver, hinawakan ni Amal ang kanyang pulso kung saan nagtagal ang kanyang mga daliri. Tuwing linggo, ipinapangako niya sa sarili na ang mapanganib na sayaw na ito ay magtatapos. Tuwing linggo, bumabalik siya. Gutom.
Inimbitahan tayo ni Sheikh Ahmed sa isang pribadong pagtingin sa kanyang mga bagong acquisition, inihayag ni Tariq sa isang tahimik na hapunan. Tahasang hiniling niya na dumalo ka. Pinanatili ni Amal ang kanyang ekspresyon na neutral. Mabait naman siya. Isang karangalan, pagwawasto ni Tariq, ini sa kanyang kaswal na tugon. Ang kanyang koleksyon ay world class, at bihira niya itong ipakita. Anuman ang ginagawa mo sa programang sining na yon ay nakakabilib sa kanya. Kung alam mo lang, naisip ni Amal, ang pagkakasala ay gumugulo sa loob niya. Sinasakop ng pribadong gallery ni Sheikh Ahmed ang buong tuktok na palapag ng kanyang palasyo. Ang mga bintana mula sa sahig hanggang kisam ay nag-aalok ng mga panoramic view ng Dubai, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang kumikinang sa maagang gabi. Kailangan kumuha ng tawag ng aking asawa, paliwanag ni Amal, nakita si Sheikh Ahmed na nag-iisa sa gitna ng kanyang mga kayamanan. Hindi tumitigil ang negosyo para kay Tariq, sagot niya ng may pagkaalam ng ngiti. Marahil ito ay para sa ikabubuti. Mayroon akong gustong ipakita sa iyo, isang bagay na ilan lamang ang nakakita. Dinala niya siya sa isang nakatagong pinto patungo sa isang mas maliit, madilim na silid. Sa loob, ang mga bihirang manuskrito at sinaunang artwork ng Arabe ay lumikha ng isang matalik na kapaligiran ng tahimik na paggalang. Ang mga ito ay nagmula pa sa Golden Age, bulong niya, nakatayo ng napakalapit kaya naramdaman ni Amal ang kanyang hininga sa kanyang leg. Kapag ipinagdiriwang ang tula at pag-ibigan, hindi itinago. Ang puso ni Amal ay humahampas habang nagbigkas siya ng tula sa klasikal na Arabe, mga salita ng pagkaulila at pagnanasa na nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Nang hawakan niya ang kanyang baywang, hindi siya umalis. Hindi tayo dapat, bulong niya, kahit na humarap siya sa kanya. Ngunit gagawin natin, sagot niya bago nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang affair ay naging isang maingat na orkestradong produksyon. Ang pinagkakatiwalaang assistant ni Sheikh Ahmed ay nag-ayos para sa isang pribadong apartment sa Al-Awir, malayo sa mga gossip circle ng Dubai. Encrypted na mga telepono, coded na mga mensahe na nagkukunwari bilang mga update sa programa ng sining, maingat na ginawang mga alibi. Sa mundo, nanatili silang Sheikh Ahmed Al-Olayan, iginagalang na pinuno ng negosyo, at si Amal Al-Manshuri, tapat na asawa ng kanyang prod. Sa likod ng saradong mga pinto, naging iba sila. Para kay Amal, hindi lamang ang pisikal na pag-ibigan ang bumibihag sa kanya. Ito ay ang pagiging tunay na nakikita. Tinalakay ni Sheikh Ahmed ang pilosopiya sa kanya, pinahahalagahan ang kanyang mga opinyon, tinatrato ang kanyang isip bilang katumbas ng kanyang sarili. Mga bagay na hindi kailanman ginawa ni Tariq. Nagbago ka, napansin ni Tariq isang gabi, ginulat siya. Sa isang nakakatakot na sandali, naisip ni Amal na alam niya. Nagbago ba ako? Tanong niya ng maingat. Mukha kang mas masaya. Magandang ideya ang programa ng sining. Bumalik siya sa kanyang telepono, walang kamalayan sa kanyang kaluwagan. Ang unang mga bitak sa kanilang maingat na panlilinlang ay lumabas sa isang women's luncheon. Si Amamira Al-Olayan, ang mas batang asawa ng Sheikh, ay pinag-aralan si Amal ng hindi komportable sa pamamagitan ng matalas na mata. Pinupuri ng aking asawa ang iyong talento sa sining, sabi ni Amamira, ang kanyang boses ay kaaya-aya, ngunit ang kanyang tingin ay mapagkalkula. Hindi siya nagpakita ng ganoong interes sa sining noon. Pilit na umiti si Amal. Ang programa ay inisyatiba niya. Nagpapasalamat lang ako sa pagkakataon. Maraming inisyatiba si Ahmed, malambing na sagot ni Amamira. Karaniwan ay tumatakbo sila sa kanilang kurso. Ang implikasyon ay nakabitin sa pagitan nila tulad ng isang talim. Na mismo ang birthday celebration ng iyong pamangkin, sabi ni Lila, ang kapatid ni Amal, sumasali sa kanya sa balkonahe palayo sa mga pagtitipon ng pamilya. Napansin ni Nanay. Mayroon akong commitment na hindi ko maaaring sirain, malabong sagot ni Amal. Maingat na pinag-aralan ni Lila si Amal. Ang programa ng sining, ang sponsor ni Sheikh Ahmed. Ang isang bagay sa kanyang tono ay nagpapahigpit kay Amal. Bakit? Mag-ingat kapatid, bulong ni Lila. May mga bulungan tungkol sa kanyang espesyal na interes sa mga batang artista. Mga babae na biglang nakakatanggap ng kanyang patronage at pagkatapos ay nawawala sa lipunan. Kakatwa yan, biglang sabi ni Amal. Masyadong mabilis. Kakatwa ba? Tinaas ni Lila ang isang kilay. Ang kanyang reputasyon ay walang kapintasan. Siya ang tagapayo ni Tariq. At bulag si Tariq pagdating sa Sheikh. Pinipit ni Lila ang kanyang kamay.
Mag-ingat ka lang. Ang mga lalaki na may ganoong kapangyarihan ay kumukuha ng gusto nila at itinatapon ang hindi na nagpapalibang sa kanila. Sa privacy ng apartment ni Sheikh Ahmed, halos makalimutan ni Amal ang labas ng mundo, ang mga relihiyosong halaga na kanyang kinalakihan, ang kultural na mga inaasahan na bumibigat sa kanya, ang karangalan ng pamilya na ipinanganib niya sa bawat ipinagbabawal na paghipo. Halos malayo ka ngayong gabi na pagmasdan ni Sheikh Ahmed, ang kanyang kamay ay may pagmamay-ari na humahaplos sa kanyang buhok. Binanggit ng kapatid ko ang iyong reputasyon sa mga batang artista, sabi niya, maingat na pinapanood ang kanyang reaksyon. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas ng sandali bago maging isang ngiti. Lumilikha ang inggit ng mga bulungan, aking kalapati. Kaya walang iba. Wala tulad mo, umiwas siya. Nang sinubukan ni Amal na bumangon, humigpit ang kanyang hawak sa kanyang braso. Saan ka pupunta? Uwi sa aking asawa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapanganib. Akin ka na ngayon, Amal. Huwag mong kalimutan yan. Ang pagmamay-ari na minsang nagpasigla sa kanya ay nagpadala ngayon ng panginginig sa kanyang gulugod. Ngunit nang hilahin niya siya pabalik sa kanyang yakap, bumubulong ng mga pangako at tula laban sa kanyang balat, sumuko siya muli. Nang maglaon, habang nagdarasal siya ng lihim, umaagos ang luha sa kanyang mukha, hinarap ni Amal ang katotohanan na iniiwasan niya. Ang kanyang kaluluwa ay pinupunit ng mga pagnanasa na hindi niya makontrol at mga halaga na hindi niya maaaring talikuran. Ang landas na pinili niya ay humahantong lamang sa pagkawasak. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang lakas na bumalik. 3 araw, bulong ni Sheikh Ahmed, na nag-iwan ng mga halik-salig ni Amal. 3 araw na walang pagkagambala. Ang business trip ni Tariq sa Riyadh ay hindi maaaring maging perpekto. Ang disyerto palasyo ng Sheikh, 2 oras mula sa Dubai, ay nag-aalok ng kumpletong privacy, isang malawak na oasis na napapalibutan ng walang katapusang dunes, na may tauhan ng mga katulong na nakakakita ng lahat at walang sinasabi. Parang ibang mundo, sabi ni Amal, nakatingin sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisam sa paglubog ng araw, pinipinturahan ng ginto ang disyerto. Ito nga, sagot niya, isa kung saan ikaw ay akin lamang. Ang isang bagay sa kanyang tono ay nagpapalingon sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago, mapagmalaki, halos predatory. Ngunit lumipas ang sandali habang nagbubuhos siya ng vintage champagne sa crystal flutes. Sa kalayaan, toast niya. Ito ba ay kalayaan? Tahimik na nagtataka si Amal. Sa pangalawang araw, nagsimulang mabasag ang pantasya. Tumawag si Sheikh Ahmed sa negosyo sa kabila ng pangako ng walang hati na atensyon. Kinuwestiyon niya ang mga kamakailang text ni Amal, nag-scroll sa kanyang telepono nang walang pahintulot. Nang magdala ang isang waiter ng kape ni Amal ng eksakto sa gusto niya, masiglang pinatalsik siya ng Sheikh. Umiti ka sa kanya, inakusahan niya pagkatapos umalis ang binata. Nagiging magalang lang ako, sagot ni Amal, nagulat sa kanyang tono. Malamig ang tawa ng Sheikh. Masyado kang maganda para sa simpleng pagiging magalang. Mali ang interpretasyon ng mga lalaki sa ganoong mga bagay tulad ng ginawa mo sa akin. Ang mga salita ay lumabas bago niya mapigilan ang mga ito. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang pulso ng mahigpit sapat upang masaktan. Tandaan mo ang iyong lugar, Amal. Tandaan mo kung sino ka at kung sino ako. Sa unang pagkakataon, ang takot ay nag-o-overshadow ng pagnanasa. Nakita niya ngayon ang nabulag siya, ang parehong kontroladong kalikasan tulad ni Tariq, pinalaki ng mas maraming dekada ng kapangyarihan at pribilehiyo. Hindi siya nakataka sa kanyang hawla. Ipinagpalit lamang niya ito para sa isa na may mas mapanganib na mga bar. Sa ikatlong umaga, nagising si Amal sa isang walang laman na kama at isang mensahe mula kay Tariq, flight lumapag ng maaga. Uwi ngayong gabi. Miss kita. Ang takot ay tumaas sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang umalis. Ngayon. Sa napakalaking banyo ng palasyo, nagbato siya ng tubig sa kanyang mukha, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang tunog ng boses ni Sheikh Ahmed ay dumaan sa bahagyang bukas na pinto patungo sa kanyang opisina. Nagiging mahirap siya, narinig niyang sinabi niya, tulad ng iba. Alam ko. Marahil oras na upang tapusin ang pagsasaayos na ito. Ang malamig na takot ay bumalot sa kanya. Tulad ng iba. Habang nagsha-shower ang Sheikh, galit na naghanap si Amal sa kanyang desk. Sa isang nakalock na drawer na madali niyang napipitas gamit ang kanyang hairpin, nakakita siya ng isang maliit na leather journal.
Sa loob, mga pangalan, petsa, mga tala tungkol sa mga babae. Ang ilan ay nakilala niya, mga artista, mga socialite na biglang nawala sa social scene ng Dubai. Ang kanyang pangalan ang pinakabagong entry. Kumuha siya ng mga larawan ng bawat pahina gamit ang nanginginig na mga kamay. Dumating si Amal sa bahay mga oras bago si Tariq, binura ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagkawala. Nang pumasok siya sa pinto, binati niya siya ng sanay na normalidad, isang halik sa pisngi, mga tanong tungkol sa kanyang biyahe. "Na-miss kita," sabi ni Tariq, ginulat siya ng isang tunay na yakap. Ang pagkakasala ay gumugulo sa loob niya. "Na-miss din kita. Iniwan ko ang ilang dokumento sa aking study," sabi niya, papunta sa itaas. Nag-freeze si Amal, biglang naaalala ang sketch na ginagawa niya, ang mga mata ni Sheikh Ahmed, hindi mapagkakamali ng sinumang nakakakilala sa kanya ng maayos. Sumugod siya pagkatapos ni Tariq. Ngunit huli na. Nakaupo siya sa harap ng kanyang drawing table, hawak ang sketch, ang kanyang mukha ay ashen. "Ano ito?" tanong niya, ang boses ay hindi natural na kalmado. "Art practice," nauutal siya. "Mga sketch lang. Huwag kang magsinungaling sa akin." Kinuha niya ang kanyang telepono, nagpapakita sa kanya ng mga larawan, siya na pumapasok sa pribadong apartment ni Sheikh Ahmed, ang dalawa na nagyakap sa isang balkonahe. "Ang kanyang driver ay nagtatrabaho para sa akin ngayon," paliwanag ni Tariq, ang kanyang boses ay nabasag. "Gaano katagal?" Ang dam ay nabasag. Ang mga taon ng tahimik na pagdurusa ay bumuhos, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang invisibility sa kanilang kasal, ang kanyang desperadong pangangailangan na pahalagahan. Nakikinig si Tariq, una sa galit, pagkatapos ay sa natulala na katahimikan. "Kahit sino pa, Amal," sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay walang laman, ngunit siya, ang aking tagapayo, ang aking kaibigan. Tumawa si Amal ng may kapaitan. "Ginagamit ka niya, Tariq, tulad ng paggamit niya sa lahat." Tumigas ang ekspresyon ni Tariq. "Lumabas ka. Ngayon." Ang opisina ni Sheikh Ahmed ay sumasakop sa tuktok na palapag ng isang kumikinang na tor na nagtataglay ng kanyang pangalan. Nang dumaan si Tariq sa seguridad, walang sinuman ang naglakas loob na pigilan siya. "Kaibigan ko," kalmadong binati siya ng Sheikh. Ito ay hindi inaasahan. Inihagis ni Tariq ang mga larawan sa kanyang desk. "Inalis mo ang lahat sa akin." Hindi man lang sinulyapan ng Sheikh ang ebidensya. Kusang loob na lumapit sa akin si Amal. "Marahil tanungin mo ang iyong sarili kung bakit. Minanipula mo siya," bulong ni Tariq, "tulad ng pagmamanipula mo sa lahat." "At ngayon?" tanong ni Sheikh Ahmed, hindi natinag. "Gagawa ka ba ng iskandalo, sisirain ang karangalan ng iyong pamilya, ang iyong negosyo?" Ngumiti siya ng manipis. "O makikipagdiborsyo ka ba ng tahimik at panatilihin ang dignidad?" "Hindi ka na nagdidikta ng mga termino," sabi ni Tariq, kinuha ang kanyang telepono. "Mayroon akong patunay ng iyong ibang arrangements. Mga babae na itinakwil mo, ang ilan ay tuluyan ng nawala." Sa unang pagkakataon, ang takot ay kumislap sa mukha ng Sheikh. "Naglaro ka ng mapanganib na laro, bata," babala niya. "Ganoon din ikaw," ganting sagot ni Tariq. "Matandang kaibigan." Ang mensahe ng Sheikh ay dumating hating gabi. "Halika kaagad." Crisis. Sa silid-aklatan ng kanyang palasyo, naglalakad si Sheikh Ahmed tulad ng isang nakakulong na predator. "Binabantaan ako ng iyong asawa," bulong niya. Sa mga katawa-tawa na paratang. "Hindi sila paratang," mahinang sabi ni Amal. "Nakita ko ang iyong journal. Mayroon akong ebidensya tungkol sa lahat ng ito." Lubos na napahinto ang Sheikh. "Ano ang ginawa mo?" "Gumawa ng siguro," sagot niya. "Aalis ako sa Dubai ngayong gabi." "Walang umaalis sa akin," bulong niya, papalapit sa kanya. "Lalo na ikaw." Umalis si Amal. "Na-upload ko ang lahat sa isang secure server. Kung may mangyari sa akin ni..." Ang kanyang kamay ay humampa sa kanyang mukha nang may nakakagulat na puwersa, nagpadala sa kanya ng pagkatumba pabalik. "Walang utang na loob," bulong niya, "lahat ng pagkukunwari ng pagpipino ay nawala. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo. Wala kang ibinigay sa akin, kundi isa pang kulungan." Dumura siya pabalik, lasa ng dugo. Ang kanyang mga mata ay ligaw ngayon, hindi makilala mula sa kaakit-akit na tagapayo na umakit sa kanya ng tula at pag-unawa. Nang sumugod siya, umiwas si Amal, ngunit nahuli niya ang kanyang braso, kinalagkad siya sa marmol na sahig. "Burahin mo," hinihingi niya. "Ang lahat ng ito. Ngayon."
Hinding-hindi, hiningal niya, nakikipaglaban sa kanyang pagkakahawak. Ang pakikibaka ay naging isang blur ng karahasan, ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang lalamunan, ang kanyang mga kuko ay kumakapit sa kanyang mukha. Sa kanyang desperasyon, kinuha ni Amal ang isang mabigat na crystal sculpture mula sa isang side table. Umindayog ng walang pagtingin, hinarangan niya ang suntok, pinihit ang kanyang braso ng may ganoong puwersa kaya sumigaw siya. Ang momentum ay nagpadala sa kanya ng pagbagsak sa marmol na banister. Isang nakakasakit na crack, nakakabulag na sakit, pagkatapos ay dilim. Ang huling nakita ni Amal ay si Sheikh Ahmed na nakatayo sa ibabaw niya, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa galit patungo sa kinakalkulan na lamig habang ang kanyang dugo ay umaagos sa kanyang imported na marmol na sahig. Tinitigan ni Sheikh Ahmed ang walang galaw na katawan ni Amal, ang kanyang isip ay nagkakalkula na habang ang kanyang dugo ay nagdudumi sa kanyang imported na marmol. Hinawakan niya ang kanyang mukha kung saan nag-iwan ng marka ang kanyang mga kuko, pagkatapos ay kinuha ang isang telepono, hindi ang karaniwan niyang ginagamit. Mayroon tayong sitwasyon, kalmadong sabi niya. Antas 1. Sa loob ng 20 minuto, isang pangkat ng 3 lalaki na nakasakay sa mga walang markang sasakyan ang dumating sa pamamagitan ng pribadong pasukan. Walang mga salita ang ipinagpapalit, hinawakan na nila ang mga katulad na sitwasyon noon. Sinuri ng pinuno ang eksena ng may clinical detachment. Art viewing aksidente, itinuro ni Sheikh Ahmed. Hinahangaan niya ang bagong sculpture installation. Trahedyang pagkahulog. Nagtatrabaho ang team ng may sanay na kahusayan. Maingat na inilipat ang katawan ni Amal malapit sa ibang marmol na hagdanan. Ang security footage ay binura. Ang crystal sculpture na may pahid ng dugo ng Sheikh ay nawala sa isang acid bath. Ang mga gasgas sa kanyang mukha ay tumanggap ng dalubhasang makeup. Ang iyong damit, sir, sabi ng isang lalaki, nag-gesture sa mga blood spatters sa manggas ng Sheikh. Habang binabago ng team ang pagpatay sa aksidente, nag-shower at nagpalit si Sheikh Ahmed. Sa oras na naalarma ang kanilang opisyal na security team sa pagtuklas ng trahedyang aksidente ni El Rea Al-Mansuri, ang lahat ng ebidensya ng katotohanan ay naglaho. Ang tawag ay dumating ng 2 oras 17 minuto si Tariq, gising pa rin at pinahihirapan ng mga paghahayag ng araw. Ay naramdaman ang kanyang mundo na sumabog habang ang Chief of Security ng Sheikh ay nagsasalita sa maingat na inihanda na mga tono. Isang aksidente nagtingin ng koleksyon ng sining nahulog sa marmol na hagdanan, wala na nang dumating ang tulong medikal. Ang tuhod ni Tariq ay bumigay. Sa kabila ng lahat, ang pagtataksil, ang komprontasyon, ang ultimatum, hindi niya kailanman hinangad ito. Hindi kamatayan. Hindi si Amal. Pupunta ako kaagad, pamamahala niya, ang boses ay walang laman. Iminumungkahi ng Sheikh na maghintay hanggang umaga, ang boses ay tumugon ng maayos. Ang mga wastong protokol ay dapat sundin. Mga pagsasaalang-alang sa relihiyon. Pagsasalin, kailangan nila ng mas maraming oras upang perpektuhin ang kanilang fabrication. Nang dumating si Tariq sa palasyo, isang maingat na orkestradong eksena ang naghihintay. Ang mga opisyal ng pulisya ay nagsasalita sa tahimik, magalang na tono. Ang mga medical examiner ay gumawa ng mga tala nang hindi nagtatanong ng mahihirap na tanong. Si Sheikh Ahmed, na mukhang angkop na malungkot, ay yumakap kay Tariq tulad ng isang nagdadalamhating kaibigan. Isang kakilakilabot na trahedya, bulong niya. Hinahangaan niya ang Andalusian installation. Ang marmol ay marahil madulas. Tinitigan ni Tariq ang katawan ng kanyang asawa, ngayon ay natatakpan ng may paggalang. Lumapit ang kapitan ng pulisya na may sanay na pakikiramay. Isang trahedyang aksidente, sir. Kailangan namin ang iyong pirma sa ulat. Walang nararamdaman sa pagkabigla, pumirma si Tariq kung saan ipinahiwatig. Tanging mamaya lamang niya mapagtanto na sinusuportahan niya ang kanilang katang-isip. Ang libing ay sumusunod sa lahat ng tradisyon. Ang katawan ni Amal, hinugasan at inihanda ayon sa kaugalian ng Islam, ay inilibing sa loob ng 24 na oras. Si Sheikh Ahmed ay dumalo ng may perpektong katinuan, ang kanyang asawa na si Amamira ay nasa tabi niya. Tinanggap ni Tariq ang mga pakikiramay ng mekanikal, ang kanyang isip ay naglalaro ng kanyang huling sandali kay Amal, ang kanilang galit na mga salita, ang mga akusasyon, ang kanyang hinihingi na umalis siya. Ngayon siya ay wala na magpakailanman. Pinahahalagahan niya ang iyong pagkakaibigan, sinabi ni Sheikh Ahmed sa nagdadalamhating mga magulang ni Amal, ang kanyang boses ay humahabol sa sanay na emosyon.
Pinanood ni Tariq ang pagganap, ang galit ay pumutol sa kanyang kalungkutan. Ngunit ano ang maaari niyang patunayan? Ano ang maaari niyang sabihin na hindi sisira sa natitira sa reputasyon ni Amal at karangalan ng kanyang pamilya? 3 araw pagkatapos ng libing, nagsimulang lumabas ang mga pagkakasalungatan. Ang opisyal na ulat ng pulisya ay nagsasaad na si Amal ay nanonood ng sining noong 10 oras 30 minuto with isang hindi pangkaraniwang oras para sa isang collection tour. Ang ulat medikal ay nagtatala ng mga pasa na naayon sa isang pagkahulog, ngunit walang binanggit tungkol sa mga defensive wounds sa kanyang mga braso na nasulyapan ni Tariq bago ang libing. Ang pinakanakakagambala, bakit si Amal sa palasyo ni Sheikh Ahmed? Dahil sa kanilang komprontasyon ilang oras bago, nagsimulang tumawag si Tariq, maingat na nagtatanong. Ang bawat pagtatanong ay nakakatugon sa parehong pader, ang kaso ay sarado. Aksidente. Trahedya. Marahil ay dapat tumuon si Sir sa pagpapagaling. Sa ika-7 araw na pagtitipon ng memorial, ginampanan ni Sheikh Ahmed ang kanyang papel ng walang kamali-mali, nagre-reminisce tungkol sa talento sa sining ni Amal, ang kanyang banayad na espiritu. Ang mga babae ay nagpupunas ng luha. Ang mga lalaki ay tumango ng may paggalang. Tanging si Amamira Al-Olayan lamang ang nanonood sa kanyang asawa na may pagkalkula ng mga mata. Nang lumapit siya kay Tariq na may pakikiramay, ang kanyang mga salita ay nagdadala ng dobleng kahulugan. Ang ilang mga aksidente ay mas maginhawa kaysa sa iba, bulong niya, ang kanyang perpektong ngiti ay hindi kailanman natitinag. Ang aking asawa ay nagkaroon ng maraming fortunate accidents sa kanyang buhay. Bago makasagot si Tariq, naglagay siya ng isang maliit na susi sa kanyang palad. Ang kanyang studio, ang ventilation panel sa likod ng easel. Tingnan mo nang mabilis. Ang susi ay nagbuka sa pribadong art studio ni Amal, isang espasyo na bihirang pinasok ni Tariq. Kasunod ng misteryosong mga tagubilin ni Amamira, nakita niya ang isang maluwag na ventilation panel na nagtatago ng isang maliit na journal na nakatali sa pulang balat. Sa loob, sa eleganteng sulat kamay ni Amal, ay nakalagay ang katotohanan na pareho niyang hinahangad at kinatatakutan. Detalyadong mga account ng kanyang affair kay Sheikh Ahmed, ang kanyang lumalaking takot sa kanya, mga pangalan ng ibang mga babae na kanyang nakolekta at itinakwil. Ang huling entry, may petsang araw ng kanyang kamatayan, alam niya na mayroon akong ebidensya. Sinasabi na ako ay sa kanya. Nag-back up ako ng lahat sa cloud. Kung may mangyari sa akin, ang password ay ang petsa na una naming nagkita, kasama ang kalayaan. Aalis ako ngayong gabi bago huli na. Marahil balang araw ay patatawarin ako ni Tariq. Umupo si Tariq sa kanyang paint-splattered na sahig, napapaligiran ng mga canvas na nakakuha ng kanyang nakatagong kaluluwa, at umiyak para sa lahat ng nawala sa kanila, para sa lahat na nabigo siyang makita. Nang sa wakas ay pinagsama niya ang kanyang sarili, pinalitan ng malamig na determinasyon ang kalungkutan. Wala siyang kapangyarihan o koneksyon tulad ni Sheikh Ahmed, ngunit mayroon siyang isang bagay na mas mapanganib, wala nang natitira upang mawala. Binuksan niya ang kanyang telepono, ipinasok ang password na inilarawan niya, at pinanood habang lumilitaw ang ebidensya. Dose-dose ng mga larawan, recording, pangalan, petsa. Isang kumpletong talaan ng predatory history ni Sheikh Ahmed. Ayusin ko ito, Amal, bulong niya sa walang laman na studio. Ano man ang gastos. Ang hustisya sa Dubai ay gumagalaw ng iba kaysa sa kanluran. Pinoprotektahan ng kapangyarihan ang kapangyarihan. Yumuyuko ang mga otoridad sa impluensya. Ngunit ang mga sinaunang code of honor ay minsan lumalampas kahit nasa kayamanan. Naiintindihan ni Tariq ang komplikadong tanawin na ito habang nagpaplano siya ng kanyang susunod na mga galaw. Ang mga opisyal na channel ay sarado sa kanya. Masyadong malalim ang mga koneksyon ni Sheikh Ahmed. Ngunit may iba pang mga landas kung ang isa ay desperado upang lakarin ang mga ito. Ang kanyang unang ali ay dumating bilang isang sorpresa. Nag-ayos si Amamira Al-Olayan na makipagkita sa bahay ng kanyang pinsan, malayo sa mapagmatsyag na network ng kanyang asawa. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Tariq, naghihinala sa kabila ng kanyang pasasalamat. Ang perpektong pagkakaisa ni Amamira ay bahagyang nabasag. Hindi ito ang kanyang unang aksidente. 3 taon na ang nakalipas, isang batang artista mula sa aking pamilya ang nawala pagkatapos tapusin ang kanilang affair. Sinabi sa amin na lumipat siya sa London. Tumigas ang kanyang mga mata. Ang libingan sa aming family plot ay nagpapahiwatig kung hindi.
Inabot niya sa kanya ang isang pilak na VSC drive, security footage na napalampas ng kanyang team, at mga access code sa backup system ng palasyo. Malalaman nila na ikaw iyon. Hayaan silang patunayan, sagot niya, isang mapanganib na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Si Airferd, Assistant Medical Examiner, ay nakipagkita kay Tariq sa madilim na parking garage ng isang shopping mall. Ang batang doktor ay patuloy na nagugulo, ang mga mata ay sumasabog sa paligid nila. Maaari kong mawala ang lahat, bulong niya, nagpapasa ng isang Manila folder. Ngunit ang ginawa nila sa akin na isulat sa ulat na yon. Ilin niya ang kanyang ulo. Ang mga bruising pattern ay mali para sa isang simpleng pagkahulog. Defensive wounds sa kanyang mga forearm, mga marka ng daliri sa kanyang lalamunan. Hindi ito isang aksidente. Magpapatotoo ka ba? Tumawa ng may kapaitan si Airferd. At mawawala tulad ng iba na tumawid sa kanya. Ito, tinapik niya ang folder, ito lang ang mayaalok ko. Gamitin mo ng matalino. Ang ebidensya ni Tariq ay lumalaki, security footage na nagpapakita kay Amal na dumating na balisa, hindi para sa isang art viewing. Timestamp na mga larawan na nagpapatunay na ang Sheikh ay nag-iisa kasama niya nang siya ay namatay. Patotoo mula sa isang tinanggal na katulong ng palasyo na nakarinig ng mga sigaw. Financial records ng mga pagbabayad sa mga pamilya ng iba pang nawalang babae. Ang bawat piraso ay nagkakahalaga sa kanya ng pera, mga pabor, tumataas na panganib. Ang mga security people ng Sheikh ay sumunod sa kanya ng hayagan. Ngayon ang mga babala ay nagmumula sa hindi inaasahang mga mapagkukunan, isang waiter na naglalagay ng isang tala sa kanyang kape. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Ang sarili niyang pamilya ay lumiko laban sa kanya. Yudisha Amal's memory, sabi ng kanyang ama. Tanggapin ang utos ng kapalaran. Umusad. Sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanyang mamamatay tao nang walang bayad, hamon ni Tariq. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa natitira sa pangalan ng iyong pamilya, ganting sagot ng kanyang ama. Ano ang magagawa ng iyong krusada maliban sa mas maraming sakit? Bumalik si Sheikh Ahmed. Ang mga business contract ni Tariq ay misteryosong kinansela. Ang mga banking irregularity ay lumitaw sa kanyang mga account. Ang dating mga kaibigan ay umiiwas sa kanyang mga tawag. Pagkatapos ang direktang diskarte. Ang Chief of Security ng Sheikh, si Mahmoud, ay nakaupo ng walang imbitasyon sa sala ni Tariq isang gabi. Nag-aalok ang aking employer ng mapagbigay na kompensasyon para sa iyong pagkawala, sabi ni Mahmoud, naglalagay ng isang dokumento sa mesa, kapalit ng iyong discretion at pagsasara ng hindi magandang kabanatang ito. Sinulyapan ni Tariq ang figure. Sapat na kayamanan upang magsimula ng isang bagong buhay kahit saan. At kung tumanggi ako? Ngumiti ng manipis si Mahmoud. Mayroong maraming paraan upang mawala ang lahat, yun nga Al-Mansuri. Ang ilan ay mas masakit kaysa sa iba. Pagkatapos niyang umalis, gumawa si Tariq ng isang tawag sa pinakaiginagalang na matanda sa business community ng Dubai, si Sheikh Zaid. Tahimik na nakinig ang matanda sa kahilingan ni Tariq, pagkatapos ay simpleng sinabi, halika hating gabi. Ang Majlis Council ay isang sinaunang tradisyon, isang pribadong pagtitipon kung saan ang mga alitan ay inaayos sa labas ng formal na mga korte. Sa Majlis ni Sheikh Zaid, 8 pinakamaimpluwensyang matatanda ng Dubai ang nakaupo sa mga unan sa isang semicircle, ang mga mukha ay grave sa malambot na lamplight. Dumating si Sheikh Ahmed na may kumpiyansa, ngunit natigilan ng makita ang asamblea. Hindi ito ang modernong legal system na kinokontrol niya, ngunit ang lumang paraan, kung saan ang ebidensya ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa karangalan, reputasyon, at ang kolektibong karunungan ng mga matatanda. Nagtitipon kami upang tugunan ang isang malubhang bagay, nagsimula si Sheikh Zaid. Ang dinatural na kamatayan ni Amal Al-Mansuri. Sa loob ng 3 oras, ipinakita ni Tariq ang kanyang ebidensya ng may pamamaraan, security footage, mga ulat medikal, mga patotoo, mga journal entry. Sa bawat paghahayag, ang kapaligiran ay nagiging mas mabigat. Ang pagtanggi ni Sheikh Ahmed ay naging mas mahina, ang kanyang pagkakaisa ay nabasag. Nang maglaro ang pangwakas na recording, ang boses ni Amal mismo na naglalarawan ng kanyang takot sa Sheikh, ang silid ay tahimik. Tumingin si Sheikh Zaid kay Sheikh Ahmed. Nagdala ka ng kahihiyan sa iyong sarili at sa lahat ng nagtiwala sa iyo. Ito ay walang katotohanan, suminghal si Sheikh Ahmed. Hinihingi ko ang tunay na mga korte, tunay na hustisya. Real justice, pag-abala ni Sheikh Zaid, ay ang inaalok namin ngayong gabi.
Pumili, public exposure ng lahat ng mga krimen na ito na nagdadala ng disgrace sa iyong pamilya sa loob ng maraming henerasyon o private justice. Ang mga termino ay tradisyonal, ngunit nagwawasak, napakalaking kompensasyon sa pananalapi sa pamilya ni Amal. Pagbuwag ng mga pangunahing business holding. Tahimik na pagpapatapon sa isang liblib na family compound. At ang pinakamasakit, pagsuko ng kanyang posisyon sa lipunan sa kanyang panganay na anak. Ang mukha ni Sheikh Ahmed ay nagkontra sa galit, pagkatapos ay pagkalkula, pagkatapos ay pagkatalo. Sa mundo ng kapangyarihan ng Emirati, ang reputasyon ay lahat. Ang kahihiyan sa publiko ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Tinatanggap ko ang karunungan ng konseho, sinabi niya sa wakas, ang mga salita ay parang lason sa kanyang dila. Isang taon mamaya, nakaluhod si Tariq sa libingan ni Amal, naglalagay ng sariwang jasmine, ang paborito niya, sa marmol. Tapos na, mahinang sabi niya. Hindi perpektong hustisya, ngunit hustisya pa rin. Si Sheikh Ahmed ay nabubuhay sa ginintuang pagkakulong sa kanyang desert compound, ang kanyang pangalan ay kumukupas mula sa pampublikong buhay. Nagdiborsyo sa kanya si Amamira, binawi ang karangalan at kayamanan ng kanyang pamilya. Pinrotektahan siya ng sistema mula sa bilangguan, ngunit hindi mula sa mga sinaunang code na namamahala sa kanilang lipunan. Hinawakan ni Tariq ang malamig na bato. Nabigo kita sa buhay, Amal. Hindi kita nakita, hindi kita narinig. Huminto siya, nakikipaglaban sa luha. Ngunit narinig kita sa kamatayan. Habang naglalakad siya palayo, ang paglubog ng araw ay nagtatapon ng mahabang anino sa skyline ng Dubai, isang lungsod ng nakamamanghang taas at nakatagong kalaliman. Kung saan ang katotohanan at mga appearance ay sumasayaw sa walang hanggang tensyon. Kung saan ang hustisya ay minsan gumagalaw sa mga anino, nagsasalita sa mga bulungan sa halip ng mga deklarasyon. Kung saan kahit na ang pinakamakapangyarihan ay natututo na ang ilang mga presyo ay dapat bayaran sa huli.